na si Missy sa larangan ng pagbibake. Sa katunayan ay may shop nga siya na nakapangalan pa sa yumao niyang ina at naging sikat iyon at minahal ng masa. Magaling mag-bake si Missy at talaga namang masasabi mo hinahanap-hanapan ng lahat ang kanyang mga tinda, lalong-lalo na ang malakas na masa na cupcakes na siya mismo ang may gawa. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang tagumpay ay ang mapait na nangyari naman sa kanya at sa kanyang nobyo na si Joros. Nahuli niya kasi itong may kasamang ibang babae sa kama at inamin naman ni Joros na hindi nga siya naging faithful sa nobya. Bagay na yon ang siyang naging dahilan ng paghihiwalay nila. Simula din noon ay nawalan na ng gana si Missy at ang dating mga masasarap niyang timpla ay hindi na maipaliwanag ang lasa at agad iniyawan ng masa. Pinili na lamang ng iba na wag nang bumili sa shop ng dalaga at ilang linggo na din itong walang customer, bagay na labis na ipinag-aalala ng kaibigan niyang si Laura. "Ma'am, pasensya na po. Pero magpapaalam na po sana ako," panimula pa ng isang tauhan niya sa shop. "Bakit? Aalis ka na din? Fire yourself too!" "Pasensya na po talaga, ma'am. Pero ako na lang po kasi ang natitirang tauhan mo dito sa shop. At wala naman pong magawa dahil wala pong napupuntang customers dito." Ano naman ngayon? Buo pa rin naman ang sahod mo kahit wala na tayong kinikita. Anong klaseng utak meron ka? Pero kung yan ang gusto mo, then leave. And don't ever come back! Iyon ang senaryong naabutan ni Laura, kaya na makaalis ang tauhan ng kaibigan ay doon na siya nagtanong. "Besh, ang aga-aga. Rinig na rinig sa labas ang boses mo. Chill ka nga lang dyan." "Ano pa bang chill ang gusto mo, Besh? Hindi na nga ako umiimik dito, Yeah, pero hindi mo naman makontrol ang temper mo. Pati itong shop na apektuhan. Grabe ang pagbaba na sales mo this month, girl. Are you okay pa rin ba?" "Absolutely not, Laura. Can't you see? I'm suffering." "I know, pero hindi mo naman dapat idamay ang shop mo sa personal problem mo, right?" "Paanong hindi? Sabihin mo nga sa akin kung paano ko gagawin yung sinasabi mo. Niloko ako ng taong akala ko panghabang buhay ko na. Of course it will affect my shop. The way I bake, the taste of my cupcakes, at kahit sa ulam." "Kaya nga, bakit hindi ka muna mag-focus sa pagpapagaling mo instead na i-push mo pa ang sarili mo?" "Laura, I'm not sick. Bakit ko naman kailangan magpagaling?" "Huwag mong gawing literal, Besh. Ang ibig ko lang namang sabihin ay pagalingin mo muna ang puso mo para bumalik ang sigla mo at ang sigla nitong shop. Malulugi ka sa ginagawa mo Bake ka ng bake everyday tapos wala namang bumibili dahil nag-iba ang timpla mo." "So anong gusto mong gawin ko? Tumunga nga sa bahay o sa kondo ko? Mas lalo ko pang maaalala ang lintik na Joros sa yun Okay, gets. Ganito na lang. Since nandito ako, maliban sa nag-aalala ko sa'yo, gusto ko rin sanang iparating na engaged na kami ni Roel." Sabay pakita pa ni Laura sa engagement ring na nasa kanyang daliri. Dahil nga doon, imbis na maging masaya si Missy, ay mas lalo na nga siyang naiyak, bagay na ikinataranta naman agad ni Laura at dali-daling kumuha ng tubig. "Besh, ano ka ba? Kumalma ka nga. Eto, uminom ka muna ng tubig." "Bakit ka bigla-bigla na lang naiiyak dyan, ha?" Muli niya pang sambit. "Gaga ka pala Di ba nga sabi ko sa'yo, kasal ko muna nga atendan mo bago ako umattend na kasal mo." Naiiyak pa rin niyang wika. Paano nga kasi? Niloko ka na feeling gwapong Joris sa'yon. Alangan namang tanggihan ko ang proposal ni Roel, Beshi. Nasa kalagitnaan na kami ng romantic candlelight dinner namin. And then, may patugtog pa. At doon na siya sinserong lumuhod para tanungin ako. Tapos sasabihin ko sa kanya,
I love! Pwede bang huwag ka munang mag-propose ngayon? Wrong timing eh. Broken-hearted pa ang beshi ko. At nangako kami na siya ang mauunang ikasal kaysa sa akin. Haller, okay ka lang? Paliwanag naman ito sa kaibigan. So, nandito ka ba para inggitin ako niyang diamond ring mong from Roel? Of course not. Nandito ako dahil nag-aalala ako for you. Isa pa, ikaw ang kauna-unang sinabihan ko na engaged na kami ni Roel. Akala ko kasi mag-iiba ang mood mo eh, pero mukhang nagkamali yata ako. But anyway, I just want to tell you na wala ako next week dahil uuwi ako sa amin dahil doon gaganapin ang engagement party ko. I want you to be there, Pashi. Pero kung ayaw mo dahil hindi ka pa okay, maiintindihan ko. Sira ka ba? Ayaw mo lang yata ako doon eh. Siyempre pupunta ako, no? Kailan ka ba uuwi? Sa Sabado. Gusto mo ba sumama at doon na muna sa bahay? Next week pa kasi si Roel kasi may work pa siya. At ako naman, ako ang maghahanda ng cars and all. Game. Gora na ako dyan. Talaga ba? Sasama ka sa Sabado? Paulit-ulit tayo here? Oo nga sabi eh. Ano namang gagawin ko sa kondo at sa bahay? Isasara ko na muna tong shop. Doon na nga niyakap ni Laura ang kaibigan dahil sa kasiyahan nitong malaman ang naging desisyon ni Missy. Thank you, Beshi! Pinasaya mo ako today, kaya mag-mall na muna tayo and let's close this shop for a while. Masayang wika ni Laura. Napangiti na rin si Missy kahit ang totoo wala talaga siya sa kondisyon. Ayaw niya namang tanggihan ng alok ng kaibigan dahil pareha silang pinangarap ito. Hindi niya naman papayagan na maging dahilan lamang ang panloloko ni Chorus para hindi masaksihan ang masayang event na iyon. Dumating ang Sabado at maagang nagising si Missy para mag-ayos at pagbihis. Kagabi pa kasi siya nakapag-impake kaya sarili niya na lamang ang aasikasuhin niya ngayon. Nang matapos naman siya sa lahat, ay doon na niya tinawagan si Laura upang ipaalam na ready na siya. Ihahatid kasi sila ni Roel papuntang airport, kaya kailangan niya maghanda. Pagdating naman ng kaibigan, ay agaran na ni silang gumayak. Nang makarating naman sila sa airport, ay doon na nag-iirap ng mata si Missy dahil sa kaswitan ng dalawa. Hep, Roel, Laura, magpa-part ways ba talaga kayo for today's video o hindi? Mukha kasing ayaw na ayaw nyo maghiwalay sa isa't isa eh. Baka sa buntot ng eroplano na tayo makakapit dahil ang cheesy yung dalawa. Naiiritang wika ni Missy. Natawa naman ang magkasintahan dahil sa sinabi niyo ng dalaga. Ikaw naman ang KJ. O sige na love, at baka sa buntot na daw kami makakapit. Kailangan na naming pumasok. Usal naman ni Laura. Mag-iingat kayo doon ha. Update me kapag nakarating na kayo. I will. At hinalikan na nga nito ang nobyo. Agaran namang hinila ni Missy ang kamay ng kaibigan at tuluyan na nga nakapasok ng airport. Natatawa naman si Roel kahit nasa malayo na, lalong-lalo na si Laura. Ano ka ba? Ang bitter mo ha? Parang hindi mo naman na-experience yun. Kaya nga, wag na wag nyo nang gagawin yun sa harap ko at bumabalik lang ang lahat. Respeto naman sa broken-hearted, Laura. Oo na. Chill ka na dyan. Tawa pa ulit nito. Ilang oras din matapos ang paglipat sa himpapawid ay nakarating na nga sila sa wakas. Sinalubong naman sila ng ina at ama ni Laura at doon na nabuong muli ang ngiti sa mga labi ni Missy. Mahal na mahal niya kasi ang mga magulang ng kaibigan dahil hindi na siya nito itinuturing ni iba, kundi sariling anak na din. Pagdating naman ay nagpahinga na muna si Missy at madilim na ang paligid nang siya ay magising. Dumaan pa ang ilang araw at talagang certified tambay lamang ang dalaga sa bahay. Hindi na kasi siya pinapasama ni Laura kapag nagpupunta sa lugar kung saan gaganapin ang party. Dahil alam nitong mapapagod lamang siya. Sakto namang na-miss niyang mag-bake ulit kaya nag-text siya sa kaibigan na magpapabili siya ng ingredients.
Unang bake, medyo naging maayos naman ang timpla noon. Gustuhin niya man bumalik ang dati niyang timpla, pero kapag talaga wala siya sa kondisyon, ay hindi ngayon magagawa ng perpekto. Pero sabi nga niya, try and try lang. Hanggang isang umaga na alas 9 na nagising si Missy at mataas na ang sikat ng araw. Nagising din kasi siya sa ingay na nagmumula sa labas, kaya naisip niyang baka dumating na si Roel. Dali-dali na nga siyang bumaba bago mag-ayos at magligpit ng higaan at doon niya nga nakita si Roel. Hoy, ano oras ka ba dumating? Panimula niya pa dito. Kami? May kasama ako. Nandoon siya sa kusina kasama si Laura. Really? O sige, babatiin ko muna. Dali-dali na nga siya nagtungo sa kusina at nang akman na sana siyang lalapit sa dalawa ay doon niya na aksidenteng narinig ang sinabi ng lalaki. Gosh, who baked this? Parang batang nag-experiment lang. Shh! Ano ka ba, Craig? Baka mamaya marinig ka pa ng beshi ko. May pinagdadaanan lang ang tao. Kaya ayan, pero swear, masarap siyang mag-bake. Really, huh? I don't believe you. Hoy! Ay! Senyoritong Hilaw? Panimula na ni Missy nang hindi niya na matiis ang naririnig. Panayreklamo ka sa cupcakes ko, pero muntik mo nang maubos ang isang box. Oh, so ikaw ang nag-bake nito? Sino pa nga ba? Alangan namang aso, di ba? Mas kapani-paniwala pa kapag sinabi mong aso. Tawa naman nito. Oh, talaga? Naniniwala kang marunong mag-bake ang aso? Tanga ka ba o hindi mo lang ginagamit ang 100% ng utak mo? Beshi, Greg, tama na. Ang aga-aga pa oh. Greg, stop na. Kung hindi mo gusto ang cupcake, bakit ka kuha ng kuha? Tsaka, kakagising pa lang nitong kaibigan ko, kaya please lang. I know, Lore. Pero hindi man lang ba magpapakilala tong kaibigan mo sa akin? Doon na sana ako pupunta sa part eh. Good thing at talagang ayaw ng Diyos sa palapitin ako sa mga kagaya mo at naninig ko pa ang pagkutya mo sa cupcakes ko. Kaya no, mabulok ka dyan. Hindi ako interesado sa'yo. Huling wika nito tsaka iniwan na nga ang dalawa. Sinundan naman agad siya ni Laura sa may veranda. Beshi, pasensya ka na kay Craig. Pinsan siya ni Roel. Invited din siya sa kasal. And I'm sorry dahil naging maalat pa ang unang pagkikita nyo. Ayaw ko nang makita ang lalaking yun. Nakaka-imbier na. Panayreklamo, tapos paubos na ang cupcakes ko. Hayaan mo na. I know nagbibiro lang yon. Ako hindi. Sige na, iwan mo na lang muna ako dito. At nasa loob pa si na Roel. Kumain ka na muna doon. Aalis na din kami any minute now. Dahil magpapasukat kami. Don't worry about me. Okay lang ako. Sige na, push. Ngumiti naman si Laura tsaka umalis. Ilang sandali pa, napagpasyahan naman muna ni Missy na magkulong na muna na silid hanggang sa hindi pa sila nakakaalis. Nang marinig niya naman ang pagbukas ng gate at pag-alis ng kotse, ay doon na siya bumaba dahil kanina pa kumakalam ang kanyang tiyan. Ngunit saktong pagpunta niya sa kusina ay nakita niya doon si Greg na para bang hinihintay talaga siya nito. Ay, hindi pa pala ako gutom. Really? Parang nagmamadali ka nga bumaba para makakain na eh. Sige na, kumain ka na dito. Why are you still here? Bakit hindi ka sumama kina Roel at Laura? Well, gusto ko sana eh. Para makapagpasyal naman ako saglit. Pero namalaman ko kasi na alis din saglit ang mommy at daddy ni Laura, ay doon na ako nagdesisyon na magpaiwan para may kasama ka. Nalaki naman agad ang dalawang mata ni Missy dahil sa narinig. Don't you dare do dirty things on me. What? Teka, iniisip mo ba na... Oh jeez, nagpaiwan na nga ako o para safe ka. Tapos pag-iisipan mo pa ako ng masama? Mas safe pa ako kapag wala ka. Look, nasa personality ko na din kasi na ayaw ko na may kaaway. Lalong-lalo pa kung babae. Kaya gusto ko mag-sorry.
Magsasorry ka na ngayon dahil sa pagrereklamo mo sa lasa ng cupcakes ko. Pero malapit mo namang maubos. Parang wala ka pang ang planong magtira eh. Kaya nga, sorry. Ito naman I was just joking. Paano kung sapakin kita ngayon sa muka at sabihin kong nagjo-joke lang ako? Valid ba yon? Do it. If that's what makes you feel better, go. Kaya ko naman tiisin ang sapak na yan eh. After all, it's my fault. Naging negative tuloy ang first impression mo sa akin. Hindi naman nakaimik ang dalaga at inirapan na lamang si Greg. Sige na, kumain ka na dito. Ayaw kong umalis dito dahil sabi ng mom ni Laura, makukulit daw ang puso ng kapitbahay. Ayaw din niyang ipapasok sa ref dahil baka nagugutom ka na daw at wala ka ng time mag-init. Bakit ka nagpapaliwanag? Wala naman. Hindi ba pwedeng nagsashare lang? O sige na, kakain na ako, kaya pwede ka nang umalis. Okay then. Nasa may veranda lang ako If you need anything, call me. Ngiti pa nito tsaka umalis. Inaamin ni Missy na nagagapuhan siya sa binata. Matangkad, pogi ang porma, maputi, makinis, gwapong-gwapo, chinito, in short, isang opa para sa kanya. Gwapo din naman ang fiancé ng kaibigan niyang si Laura at pati si Jorus at ang iba pa niyang kilalang lalaki. Pero iba ang kagapuhan ni Greg. Para bang isang ngiti lamang nito, madadala ka na. Parang isang malakas na hampas ng alon sa karagatan. At wala kang choice kundi ang magpadala. Bulong niya pa sa hangin. Na mapagtanto niya naman ang sinabi ay doon niya na nasampal ang sarili. Hindi pa nga siya gumagaling mula sa sugat na dinulot ni Jorus. Tapos heto siya at parang na-starstruck pa sa lalaking kumutya ng cupcake niya. Hindi. Isa siyang gorilla at hindi siya gwapo. Period. Bulong niya pang muli sa sarili. Dumaan pa ang ilang araw at hindi niya nga maipaliwanag kung bakit sa bawat pagkikita nila ni Greg ay mas lalo pa siyang nagagapuhan dito. Pilit niya mang iwinawak si yun sa isip pero parang nahypnotismo na siya ng binata. Bagay na nahalata na nga ni Laura. Kaya masinsinan niyang kinausap ang kaibigan nang minsang mahuli niya itong sumisilip sa bintana ng kanyang silid. Kaya pala napakaseryoso mong sumisilip dyan. Nandyan naman pala si Mr. Pogi. Untag ni Laura sa kanya. Wah! Diyos mio Marimar, Laura. Plano mo ba akong gulatin talaga? Hindi Kumatok pa nga ako ng 4 na beses pero walang response from you. Kaya pala focus ka, kasi dyan kay Greg. Kanino? Kay Greg? Hell no! Deny much? Sino pa nga bang tinitignan mo dyan? Si Rowell, si Dad at Greg lang naman niyang naglalaro ng basketball sa baba. Alangan namang si Dad, di ba? O si Rowell? Syempre si Greg. Am I right? Ay, may naglalaro ba? Hindi ko napansin Alikabok ang tinitignan ko dito at hindi ko sino-sino. Ewan ko nga sa'yo. Sige nga, ibigay mo yung juice na itinimpla ko for them. Kapag nailang ka kay Greg, it means tama ang hinala ko. Kapag hindi, maniniwala na ako sa'yo. Bakit? Ano bang hinala mo? Na you like Rowell's cousin. God, Laura. Seriously? Do you really think na magkakagusto ako dyan? Why not? Greg's a hottie. Isa pa, para malaman mo, hindi na namin mabilang kung ilang babae na ba ang nagkagusto dyan. Nako, eto top secret ko to. Greg's may crushy. Noon pa man hanggang ngayon. Pero loyal ako kay Rowell It's just that, parang walang makakatakas sa charm na meron si Greg Kaya accept my dare? Hamon nito sa kaibigan at dahil sa mataas na pride ni Missy at ayaw niya din namang mag-isip ng iba si Laura ay tumango siya at dali-daling bumaba upang ihatid sa tatlo ang juice at pie. Una at pangalawang hatid ay normal lang naman
Pinilit niya rin maging normal pagdating kay Greg pero nakangiti na ito sa kanya eh. At imbis na mag-focus si Missy sa goal niya, tila nag-iba ng direksyon ang kanyang mata. Wala ka bang balang iabot sa akin ng juice? Untag pa ni Greg sa kanya na nakangiti pa rin. Magdamit ka nga, biglang nasabi ni Missy. Why? What's wrong? Tatlo naman kami hindi nakadamit dito ah. Bakit ako lang ang may mali? Doon na nga nasapo ng dalaga ang kanyang ulo nang malamang tatlo nga pala silang walang damit at parehas pa mga pawisan ni hindi niya man lang namalayan na nakahubad din ang daddy ni Laura at si Roel. Dahil nga doon, padabog niyang inabot kay Greg ang tray at dali-dali nang bumalik sa loob ng kanyang silid kung saan natatawa siyang hinihintay ni Laura. Tinatawa-tawa mo dyan? Wala. Confirm na kasi, Beshi. You do like Greg. No, I don't. Kaya please lang, matutulog na ako at gusto ko nang makalimutan ang mukha ng lalaking yan. Nakakainis. Matutulog ka na? At this hour? 5:00 pa lang, Besh. Bahala na. Sige na, shoo. Sabay tulak pa nito sa kaibigan palabas ng silid. Binigsak naman agad ni Missy ang katawan sa malambot na kama at doon tinakpan ng unan ang namumulay niyang muka. Mabilis lumipas ang araw at engagement party na nga nila, Roel at Laura. Nagkakasiyahan na ang ibang mga bisita, lalong-lalo na ang soon-to-be bride at groom, samantalang si BC ay mas piniling mapag-isa na lamang muna at medyo lumayo sa venue. Ngunit habang nasa kalagitnaan siya ng malalim na pag-iisip, ay nabigla nga siya nang may naglagay ng coat sa kanyang likuran. At nang iangat niya ang kanyang ulo, ay si Greg ang naroon. Napakagwapo nito at hindi naman maitatago yun dahil kanina nga lang pagkakita ng mga babae sa kanya sa loob ay halos lumabas na ang mga mata ng mga ito. Alam mo, hindi ko talaga alam kung tao ka pa ba o buntot eh. Sunod ka na sunod sa akin, pagtataray naman niya dito. Wow, ang harsh agad ng hirit mo ha. Nagmamagandang loob na nga ako eh. Besides, kanina ko pa napapansin na fake ang smile mo. I mean, yeah, I can sense na masaya ka for Laura. Pero deep inside, ang lalim eh. Gusto mo bang pag-usapan natin? Hindi tayo close. Nilapit naman agad ni Greg ang katawan niya kay Missy at napangiti ng pagkatamis-tamis. Ayan, close enough? Piloso po. Bakit ba kasi ang sungit mo? Naalala mo pa rin ba ang tungkol sa cupcake? Sorry na. Ilang sorry pa ba ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo na ako at maging magkaibigan na tayo? 100 times. Cool, got it. Pero maiba tayo. Why are you here alone? Wala naman akong kakilala dito, no? Si Laura at Roel. Siyempre, kailangan nilang nandoon at i-entertain ang mga bisita. Ang mom and dad niya rin. Alangan namang mas unahin pa nilang intindihin ang pag-i-emote ko dito kaysa mag-happy-happy, right? Eh ikaw, bakit ka nandito? Hindi ka ba nag-e-enjoy sa atensyong nakukuha mo sa mga babae doon sa loob? To be honest, nope. Ayaw ko kasi ng mga ganoong babae. Mas gusto ko pa rin yung masungit at parang tigre para may thrill. Ewan ko sa'yo, naaalibad pa rin ako sa presensya mo eh. Ayaw mo na ba dito? Actually, gusto ko nang umuwi. Pero syempre, alangan magpahatid ako kay Roel, di ba? Ihahatid na kita para makapagpahinga ka na. Mamaya pa yun sila matatapos. Hintayin mo na lang ako dito at magpapaalam na muna ako sa pinsan ko at kay Laura. Teka, ihahatid mo ko? Yup, loner din ako. At feel na feel ko kung ano man ang nararamdaman mo ngayon. Sagot na kita. Kaya wait for me here. I'll be back. Pag-alis nga ni Greg ay doon na gumuhit ang matamis sa ngiti ni Missy. Parang napaka-espesyal niya kapag si Greg ang kausap at kasama niya na hindi niya pa nararanasan kay Joros.
Pagbalik naman ng gwapong binata ay umalis na sila agad. Hinatid lang talaga ni Greg ang dalaga at balak na sanang magtungo na sa hotel kung saan siya kasalukuyang naka-check-in nang yayain siya ni Missy na mag-inuman muna. Pinaunlakan niya naman ito at kahit nakakatatlong bote pa lamang ang dalaga ay nalasing na agad ito. Doon na niya sinabi ang lahat-lahat, pati ang talambuhay niya at ang pagkabigo niya sa pag-ibig. Nakinig lamang buong oras si Greg at nang makatulog na si Missy ay inakyat niya na ito sa silid ng dalaga at umalis na rin pagkatapos. Kinabukasan nga ay nagulat na lamang si Missy nang nasa kama niya na siya nagising. Doon niya palang naalala na si Greg nga pala ang nagbuhat sa kanya papunta sa itaas. Hindi naman talaga siya lasing at hindi siya madaling tamaan ng alkohol kaya nagkunwari na lamang siyang lasing para nalabas niya ang lahat ng hinanakit niya at hindi naman siya nagkamali na kay Greg niya ito sinabi. "O Besh, gising ka na pala. Hindi na kita ginising kanina at tumihilik ka pa eh." Biglang saad naman ni Laura na makapasok ito sa silid. "Bakit?" "Iyahatid sana natin sina Rowel at Greg sa airport kasi nauna na ang dalawa pabalik na Maynila." "Ano? Tapos na ba?" "Oo, kararating ko lang." "Bakit?" "Wala naman. Natanong ko lang." Maang-maangan pa ng dalaga kahit ang totoo naiinis siya sa sarili dahil hindi siya nagising na maaga. Hindi niya tuloy na silayang muli ang mukha ni Greg. Dumating na nga rin ang araw ng balik ni Missy at Laura sa Maynila kaya naman pagbalik nila, agad binuksan ni Missy ang kanyang shop. Sa isip niya maayos naman na siguro siya at parang nasa kondisyon na siya para mag-bake ulit. Marahil wala na nga siyang naiwan tao pero patuloy pa rin siya. Nagsimula siya sa wala katulad ng dati. Kaya-kaya niya rin magsimula ulit sa wala. Unang araw ay wala pa rin customer. Pangalawang araw ay ganoon pa rin hanggang sa naging 4 na araw na iyon. Ngunit pagdating ng ikalimang araw ay doon na nga siya napangiti nang may pumasok na sa kanyang shop upang bumili ng cake. Ngunit hindi lamang iyon dahil binigyan pa siya ng buyer ng isang maliit na card na may nakalagay na, "Sorry." Noong una, binaliwala lamang niya iyon, ngunit nagsunod-sunod nga ang buyer niya. Iba't ibang tao pero may pa-card at may pa-sorry pa sa loob nito. Hanggang sa unti-unti na ngang bumabalik ang sigla ng shop niya pero nandoon pa rin ang sorry card na hindi niya alam kung kanino galing. Hanggang isang gabi, 8:00 na noon at isasara na sana ni Missy ang shop nang marinig niya ang bell. Nangangahulugan lamang na may pumasok na customer. "Sarado na po ako, sir. Bukas na lang po." Wika niya na hindi nalilingon ang panauhin. I'm sorry, pero may nawawala kasi sa akin eh. I bought 100 cards to be exact at nawawala ang 99. Nandito kaya? Pagkarinig ni Missy sa pamilyar na boses na yon ay agad nabuhayan ang kanyang pagkatao. At nang tignan niya nga, hindi siya nagkakamali dahil si Greg ang naroon. May dala itong pink roses at isang maliit na card. "Greg? Ikaw ang nagpapabigay ng cards?" Hindi niya pa makapaniwalang wika. Nabilang mo na ba ang lahat ng yon? Kasi as far as I'm concerned, ito ang 100 na araw simula noong magbigay sa'yo ng sorry cards. And here, ibibigay ko na sa'yo ang 100 na card. Sabay abot pa nito sa card at flowers. Pero, para saan ang cards na yon? Kasi nga diba, may masungit na babae noon na gustong gusto kong maging close, pero napakataray. I asked her kung ilang sorry pa ba ang gagawin ko para maging okay at maging friends na kami. And she said, 100 times. Kaya ito, nagsorry na ako ng 100 times. Pero,
ayaw ko na maging kaibigan mo. Ano? Dahil I want us to be more than that. Missy Ann San Miguel, ipagkakatiwala mo ba ulit ang puso mo sa isang lalaki? Ipagkakatiwala mo ba yan ulit? But this time, sa akin na. Gusto kita. Mahal kita. Ayaw kitang madaliin. Kaya for now, permiso mo lang muna ang hihingin ko para maligawan ka. Don't worry about Laura and her parents dahil mas una ko nang hinihingi ang basbas nila. Now, it's your turn. At kung ano man ang isasagot mo, tatanggapin ko. May iba pa ba akong masasagot? Opo, magpapaligaw po ako sa lalaking kumutya ng cupcake ko. Really? Really? Bakit? Ayaw mo? Nang sagot mo o ng cupcakes? Biro pa nito. Both? Biro ni Missy at niyakap na mahigpit ang binata. Sobrang saya ng puso ng dalaga ng mga sandaling yon. Ang buong akala pa ni Missy na abutin siya ng ilang taon para makapag-move on kay Chorus. Pero simula noon dumating si Greg, parang biglang naglaho ang lahat ng sakit. Kasiyahan na lamang ang natira. Naging sila na mahigit 2 taon at ikinasal na rin agad sa malaking simbahan. Masaya naman si Laura para sa kaibigan dahil sa wakas nasa tamang lalaki ni ito. Lalaking hindi lang gwapo, mayaman at matalino, kundi maasikaso pa at may respeto. Ngayon nga ay nasa ibang bansa na sila naninirahan dahil may business doon si Greg. Full-time wifey at mommy naman si Missy at dumadalaw-dalaw na lamang sa Pilipinas tuwing bakasyon. Kontento na si Missy sa buhay na mayroon siya ngayon kasama ang kanya mag-ama. Napakaswerte nga na kung tutuusin at syempre ang kanyang love story ay maihahalin tulad sa mga sweet recipes niya. Naging mabait at hindi man kaaya-aya ang timpla ang nananasan niya noon. Sa huli, nakuha niya muli ang saktong timpla at may matatamis na ngiti sa labi niya. Kasing tamis ang buhay niya ngayon kasama ang kanyang baby Markia at asawang si Greg. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!